Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, province of China ni Digong ang Davao. Ngayon mga kababayan, ito na nga, sinasabi ni Juan Ponce Enrile, no, na Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, na ang sabi niya si Presidente Digong, presidente na yan malapit kay Xi Jinping na presidente ng China. Malapit sa Beijing, China. Ngunit doon sa panahon niya, mayroon tayong peaceful relations sa China pero hindi niya naayos ang national interest natin sa West Philippine Sea. Kaya hanggang ngayon, problema. So which is ito mga kababayan, may tirada na naman si Enrile kay Duterte. Na which is totoo naman. Bakit? Actually, nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, itong West Philippine Sea ay pinag-aagawan na nga ng China at ng Pilipinas. At meron ngang sinasabi na co-waranto. Diba? Mag-focus na lang daw sa co-waranto tuloy. Mag-focus na lang sa paki-comment nga mga kababayan yung tinatawag nilang manatiling wait lang. Wait lang. Ayun, sa madaling salita, yung tinatawag nating status quo. Ngayon, sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni Gloria, may tawag dito kasunduan nga ang China at ang Pilipinas na mag-ano na lang sa status quo waranto. Oo, mga kababayan, ibig sabihin itong status quo waranto ay manatili na ang West Philippine Sea ay island at bawal tayuan ng mga pasilidad na kung saan dapat sa panahon ni Digong, magkaibigan naman sila ni Xi Jinping, nung presidente si Digong, dapat kinausap na ito ni Digong si Xi Jinping na hindi na ipagpatuloy yan, wala nang ganyan. Kasi ang sabi nga kasi ng ibang netizen na wala naman daw talagang makapagpapigil, no, na sino man na mga Pilipino sa pagpapatayo ng pasilidad dyan ng China sa West Philippine Sea. Ngayon, mga kababayan, hindi po natin pwedeng sabihin na walang makapagpapigil. Kundi si Digong sana, kasi magkaibigan naman sila ni Xi Jinping nung siya ang presidente, siya dapat ang gumawa niyan. Ang problema lang, sabi nga ni Enrile, si Presidente Digong, presidente na yan na malapit kay Xi Jinping, malapit sa Beijing, China. Ngunit doon sa panahon niya, mayroon tayong peace relation sa China. Pero hindi niya inaayos ang national interest natin sa West Philippine Sea, kaya hanggang ngayon problema. Kaya totoo lang mga kababayan, meron silang tinatawag na status quo waranto, no? Yun ba yun tawag doon na pwedeng pumasok ang China, pwede rin pumasok ang Pilipinas, ngunit mananatiling walang itayong mga pasilidad dyan. Ang problema lang, nagugulat na lang tayo nung panahon ni Digong na natayuan na, no, ng mga militarized base, no? Tinayuan na ng mga building itong Spratly Islands, no? Kaya mga kababayan, kung meron mang dapat sisihin dito, si Digong. Bakit? Kasi sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni Gloria, mayroong kasunduan ang China na bawat isang bansa or sa dalawang bansa, walang gagalaw at mananatiling nakatayo lang yung isla dyan. Dapat ngayon, ay magkaibigan naman pala dapat si Digong at si Xi Jinping. Dapat kinausap na ni Digong si Xi Jinping na, ito, Mr. Xi Jinping, magkaibigan naman tayo, amin yung China, amin yung West Philippine Sea, so amin na yan. Wala ka na dapat dyan itayo, wala ka nang dapat idagdag dyan. Panatili natin yung relasyon natin, magkaibigan tayo, ganyan-ganyan. Ang problema lang mga kababayan, ay nagkakapagtaka lang bakit natayuan na ng building dyan. Diba? So kung meron man tayong dapat sisihin, si Digong. Tama naman ang sabi ni Enrile na presidente na si Digong, magkaibigan sila ni Xi Jinping, malapit siya sa China, so dapat siya ang nag-solve yan. Ang problema, instead na isolve, pinabayaan ni Digong at napatayuan nga ng mga building. Nung panahon ni Gloria at panahon ni Arroyo, may usapan ang China na bawal silang magtayo dyan. Kaya may tinatawag ng status quo. Na manatili na walang itayo, walang madagdag na anumang pasilidad dyan sa isla na yan. So
Ngayon, laging sasabihin ng mga DDS na meron namang tinatawag tayong status quo. Oo, hindi nyo ba naintindihan kung ano ibig sabihin ng status quo? Ibig sabihin ng status quo, manatili ang isla na isla. Ngayon, paano nyo matatawag yan na status quo kung marami ng mga building na naipatayo dyan? Marami ng mga building ang naipagawa dyan. So, nasaan yung sinasabi ninyong status quo waranto? Diba? Asaan na? Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Basta, hindi naman ako abogado. So, basta ako nagre-react lang. Meron palang kasunduan na bawal galawin, bawal patayuan. Ngunit, yun nga, sa panahon ni Digong, magkaibigan sila ni Xi Jinping, di ba? Dapat si Digong dapat ang nagresolba sa issue na yan. Ang problema, parang pinabayaan at hinayaan lang ni Digong na tayuan ng pasilidad yung naturang isla. Di ba? So, ngayon mga kababayan, wala tayong ibang masisi. Di ba? Kaya kung ano man ang gagawing hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat lang, di ba? Hindi naman po pwede na, ang sabi kasi ni Digong yan dati, bakit ko ipaglalaban yung isla na yan? Bakit ako mag-deploy ng batalyong sundalo at mga Navy doon? At mga Coast Guard? Anong ipinaglalaban natin dyan? Buhangin lang naman yan. Hindi naman porkit sabihin mong buhangin lang naman yan. Bakit? Kaya sinabi ni Digong yun na buhangin lang naman yan kasi wala tayo mga aparato or kagamitan, no, na para pangmina. Alam nyo yung Spratly Islands, no? Kung bakit pinag-agawan yan? Merong mineral dyan na kung saan magagamit at mahal ang halaga. Alam nyo ba ang pinaka maganda na lugar at kinakayaman ng isang lugar ang Dubai? Dahil sa langis na preserve na sa kanilang bansa. So, hindi natin maisabi na bakit kinakamkam at bakit gustong agawin ng China yan. Hindi natin alam na baka inumpisahan na nilang minahin yan at may nakukuha na silang mineralis na tinatawag nating gasolina dyan. Bakit? Tignan mo ang Brunei. Ang Brunei, napakalapit sa Palawan. Pero ano ang unang pangunahing produkto ng Brunei? Langis. Kaya ang napakayaman ng lugar nila dahil sa langis. So, layo na, di ba, hindi natin maano na may possibility na yung Spratly Islands na dyan ay merong mineral. Bakit? Hindi pagtugunan ng pansin at agawin ng China yan kung wala silang makukuha sa lugar na yan. Di ba? Ang Malaysia, mura ang langis kasi meron silang preserved na langis. Ang Brunei, mura ang langis kasi meron silang preserved na langis. Kaya mayayaman ang kanilang bansa. Kaya malayo, no, hindi malayo na may possibility na may langis din ang Pilipinas. Kung titignan ninyo sa lugar, no, ng Mindanao, mayroong preserved na gas. 'Di ba? So, hindi malayo na mayroon ding mineralis diyan sa Spratly Islands kaya ganyan na lang kalakas, no, ang China, nakamkami nila 'yan. Kaya ang sabi ni Digong noon, bakit ko pag-aksayahan at mang-deployed ako dyan ng mga Navy at mga Philippine Coast Guard? Buhangin lang naman yan. Buhangin ang sinasabi niya. Bakit? Kasi wala tayong mga aparato o kagamitan para panggamit dyan sa pagmimina. Kung kumpleto lang tayo sa kagamitan ngayon, baka hindi sabihin niya ni Digong na buhangin lang yan. Baka sabihin niya, putang ina, makipagpatayan talaga ako. Bakit? Langis yan. Ikakayaman yan ng Pilipinas. Di ba? Tignan niyo yung Dubai. Tignan niyo yung Malaysia. Tignan niyo yung Brunei. Ang kapangunahing produkto nila langis. Kaya hindi malayo na meron ding preserved na langis yung ating bansa. Hindi maglalakas loob, no, yung mga Chinese na yan or ang Chinese country, no, na kamkamin yan kung wala silang makukuha. Kay Digong mabilis yang sabihin yan na buhangin lang naman yan. Bakit natin paglaban yan? Bakit ako mag-deploy dyan ng isang batalyong sundalo? Buhangin lang naman yan. Anong meron dyan? Hindi niya kasi inisip. Ang nasa isip niya, ganito, ganyan. Diba? Kasi wala siyang pakialam. Si Digong kasi hindi naman talaga siya totally tumakbo para sa bayan. Tumakbo siya para sa pansarili lamang. Bakit? Nung pumasok siya sa pagka-politician, wala naman siyang pera. Nung bumaba siya sa politics, ang dami na niyang pera. So, paano nangyari yun? Kung tanungin mo anong negosyo nila, wala silang negosyo. Bakit? Politician lang.
Politician lang sila, pero pagdating sa business, wala silang business. Di ba? So ayun yung panibagong tirada at pasabog ni Enrile na si Digong, di ba? Kaibigan naman ni Xi Jinping, dapat instead na si Digong malapit sa China, siya nga yung bukod tanging presidenteng pabalik-balik doon, di ba? Eh di dapat si Digong ang nagresolba sa problema ng West Philippine Sea. Ang problema lang ngayon, hindi niya niresolba, halos pinamigay na niya. Di ba? So yun lang mga kababayan, no? Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. Maraming salamat. God first. Thank you.